sa'yo yan. Maraming humingi ng mutya, Lando. Pero kaunti lang ang may dalisay na dahilan. Kung tapat ang puso mo, ay tutulungan kita. Pero tandaan mo ito. Huwag kang magmaang-maangan. Wala akong panahon sa pagkukunwari mo, Lando. Alam kong nakuha mo ang mutya ng saging kagabi. Ibigay mo sa akin ngayon din. Hindi ko kailangan ang maging Hari Rex. Sapat na maging anak na handang lumaban para sa ina. At gagawin ko ang lahat para gumaling si nanay. Lagim FM. Lagim FM. Naniniwala ba kayo na may mga bagay sa mundo na hindi kayang i-google o explain ng kahit sinong scientist? Yung mga kwento na akala mo kalokohan lang ng matatanda. Pero kapag ikaw na mismo ang nakaranas, ibang usapan na. Minsan kasi, may mga bagay na mas madaling paniwalaan kaysa ipaliwanag. Sabi nga nila, hindi mo malalaman kung totoo ang hiwaga hanggat hindi mo ito nasusubukan. Isa akong ordinaryong magsasaka mula sa San Bartolome, Quezon. 24 anyos ako noon, taong 1995. Nang nagsimula ang pangyayaring hindi ko akalaing magbabago ng buhay ko. Ako si Lando Alvarado at ito ang aking istorya. Ay, malas naman. Ilang araw ng ganito Sa 2 bayong na may gulay, kalahati lang yung naibenta. Yung kita sa pamasahe lang kulang pa. Hoy Lando, abay na paaga yata ngayon Naubos mo agad ang mga paninda mo? Hindi pa nga po Mang Densyo. Wala halos bumibili. Pati yung mga suki ko, pati si Aling Minda umutang pa. Kailangan ko sana ng pambili ng gamot ni nanay. Ay, hindi pa rin gumagali ang nanay mo? Opo. Madalas tulog. Minsan kumakain, minsan naman hindi. Ayaw ko naman pong ipakita sa kanya na nalulungkot ako sa kalagayan niya. Pero alam ko po at ramdam niya. Ramdam niya yung hirap ko, Mang Densyo. Tapos yung paninda ko, nakikisabay pa't hindi naubos. Malas talaga. Lando, wag mong sabihing malas yan. Baka kasi hindi mo nasusubukang hanapin ang swerte. Hanapin po ang swerte? Kung may tindahan lang po sana ng swerte, araw-araw na akong bumibili, Mang Densyo. Hindi tindahan, iho. Pero may paraan. May isang bagay na kapag nakuha mo magbabago ang takbo ng buhay mo. Ano po ba yan? Alahas? Lotto ticket? Hindi. Ang mutya ng saging. Naku, yan ang nga ba sinasabi ko, Mang Densyo? Yung mutya-mutya na yan, kwento lang po yan. Kwento lang na matatanda para takutin yung mga batang mahilig mangupit ng saging. Ganyan din ang sabi ko noon. Hanggang nakita ko mismo kung paano bubukas ang puso ng saging. 12:00 ng hating gabi, Biyernes Santo, may butil ng liwanag. Isang iglap lang ay mabilis na nawala. Nakita nyo na pero hindi nyo kinuha. Sayang nun, di ba? Kasi di para sa akin. Ang bawat mutya ay may bantay. Kung hindi ka handa, hindi ka tatagal. Pero pag buo ang loob mo, baka sakaling tulungan ka. Wala naman sigurong masama kung maniniwala. At kung para kay nanay, kahit anong bantay pa yan, kakayanin ko. Kung galon, tandaan mo ito. Sa oras na makita mo ang liwanag, huwag kang tatakbo. Kahit na anong mangyari. Ayaw ko mang maniwala sa sinabi ni Mang Densyo. Tungkol sa mutya ng saging ay pumatol na ako. Desperado na ako para sa nanay ko at pag-asang may mabago sa buhay namin. Hinintay ko talaga ang Biyernes Santo at sinadya ko na si Mang Densyo sa bahay niya.
para mas maturuan niya pa ako ng mga dapat gawin. Mang Densyo! Mang Densyo! Gising na po ba kayo? Lando, akala ko hindi ka na babalik. Bernie Santo kayo na. Sigurado ka bang gusto mo subukan? Opo, Mang Densyo. Buo na po ang loob ko para sa nanay ko. Sandali, anong amoy yun? Parang kamanyang na nilublob sa langis. Yan ang amoy ng proteksyon, iho. Kamangyan, insenso, at ilang halamang sagrato. Yan ang magtataboy ng masamang espiritu. Kung ayaw mo sa amoy, masasanay ka rin. Kung amoy pa lang neto, nakakakilabot na. Paano pa kaya yung 12:00 ng gabi kapag inabangan ko na yung mutya ng saging? Hindi yan biro, Lando. Tandaan mo kapag yumuko ang puno ng saging, ibig sabihin, magbubukas ang puso. At sa oras na yon, may lilitaw na liwanag ang mutya. Pero may bantayan. Kung tatakbo ka, hindi mo yun makikita kailanman. Ito lamang orasyon na ito. Gamitin mo lang kapag naramdaman mong may humahabol o nagpaparamdam mo. Huwag mong basahin kung hindi kailangan. Ano po ito? Latin po wala akong maintindihan, Mang Densyo. Hindi mo yan kailangang maintindihan. Kailangan mo lang maniwala. Pangako, Mang Densyo, hindi po ako uurong. Kahit ano pang makita ko, kakayanin ko po para kay nanay. Yan ang gusto kong marinig. Tandaan mo, Lando. Hindi lahat ng liwanag ay mula sa kabutihan. Minsan sinusubo ka muna ng dilim bago ka iligtas. Pagkatapos kong makausap si Mang Denso ay nagpasa na akong bumalik sa bahay. Dahil doon sa likuran namin may mga tanim na saging at habang naghihintay ako ng 12:00 ay biglang napadaan si Rex, ang dati kong kaklase na naging negosyante na, ubod ng hambog at kaswapangan. Mag-aalas 12 na. Pero parang wala namang nangyayari. Ang tahimik ng paligid. Pati hangin parang nag-aabang din. Sana lang totoo ang sinasabi ni Mang Densyo. Oh, Lando! Ikaw ba yan? Anong ginagawa mo rito sa ganitong oras, ha? Nagtatago? Oy, Rex! Ikaw pala. Wala, may inaasikaso lang ako rito. Inaasikaso? Sa ganitong oras? Huwag mong sabihin, tinangka mong kunin yung sinasabi nilang mutya ng saging. Yan ba yung pinaniniwalaan mong magdadala ng swerte? Anong masama ako maniwala, Rex? Wala namang mawawala sa akin kung susubukan ko. Ha? Wala raw mawawala? Eh baka mamaya, mawala ka sa sarili mo. Alam mo, Lando, hindi ko maisip na gagawin mo yan. Dati pareho tayong nangungupit sa kantin. Ngayon, ayan ka na. Naghihintay sa puno ng saging. Para kang baliw. Di mo naman kailangan maniwala, Rex. Pwede ba wag mo na akong pakialaman? Di naman ako nangingialam sa buhay mo eh. Ayos ka rin, no? Pero gusto ko yung tapang mo. Sige na, balitaan mo ko kung totoo ngang may mutya. Baka sakaling may maibenta ka sa akin. Good luck! Magsasaka ng saging! Sana hindi ikaw ang kainin ng dilim! Hambog pa rin kagaya ng dati. Pero sige lang, Rex. Tingnan natin kung sino yung tatawa kapag nakuha ko na yung mutya ng saging. Ilang minuto pa akong naghintay matapos umalis si Rex. Halos pumikit na ang mga mata ko sa antok. Nang biglang may narinig akong kaluskos. Para bang may gumagalaw sa paligid. Ilang minuto na akong naghihintay dito. Wala pa rin. Siguro nagtitrip lang si Mang Densyo. Mutya ng saging to. Ay! Uy! Teka! Ano yun? Hangin lang pala. Bakit? Yumuyukom.
puno ng saging. Parang nagdarasal. Diyos ko, may kumikislap na maliit na butil ng liwanag. Lumulutan sa hangin. Parang mga biting pumababa sa lupa. Totoo nga! Totoo nga ang sinasabi ni Mang Tensyo! Ha? Nagmadali akong umanga at sinahod ang bibig ko sa ilalim ng puso ng saging. At ang hindi ko inaasahan, ang sunod na nangyari. Ayun na! Ayun yung sinasabi ni Mang Tensyo na mutya! Bahala na. Pag hindi ko susubukan, baka pagsisiyan ko. Sige na. Kahit isang patak lang. Para ito kay nanay. Para sa amin. Sige na. Hindi sa'yo yan! Anak ng putik. Sino yan? Diyos ko. Anong klaseng nilalang to? Aswang ka! Aswang ka! Nakita ko ang aswang bantay na itim ang balat. Mahahaba ang kuko at may mga mata sa dibdib. Kung alam ko lang na may ginto, hindi na ako tutuloy. Yung orasyon. Yung orasyon. Spiritus Lucis et Ignis Protigi Minung Enomine Balahaw Disere Tenebra Regnet Lux Divina. Dahil sa orasyong binasa ko, ay umurong ang aswang at akala ko ay doon na nagtatapos ang pagsubok para makuha ang mutya ng saging. Pero nagkamali ako. Nakaya ko. Umurong yung aswang. Akala ko, tapusan ko na. Sino ka? Ako si Talia, ang tagapangalaga ng mutya ng saging. Bakit mo ito hinahanap, mortal? Ako si Lando. Hindi ako masamang tao. Para kay nanay to. Kaya gusto ko makuha mo siya. Wala kaming pag-asa. Kung hindi ko ito magagawa, baka tuluyan siyang kunin ni Lord. Maraming humingi ng mutya, Lando. Pero kaunti lang ang may dalisay na dahilan. Kung tapat ang puso mo, ay tutulungan kita. Pero tandaan mo ito. Kapag nasira ang layunin mo, ang liwanag ay magiging apoy. Ang biyaya ay magiging sumpa. Magtiwala kayo sa akin. Gagamitin ko mo siya para kay nanay. Hindi para kahit ano pang dahilan. Kung ganon, pag-ingatan mo ang mutya ng saging, Lando. Sapagkat sa bawat mutya ay may kapalit ang liwanag. Salamat. Salamat, Talia. Sa mismong sandali ay bumagsak ang butil ng liwanag sa palad ko. Mainit at buhay. Ramdam ko ang dumadaloy na lakas sa ugat ko. Ang bilis, tapang at liwanag. Pero kasabay noon ay may tinig akong narinig na malamig at parang babala na ang kapangyarihan ay hindi laging biyaya. Hindi pa man ako nakakahakbang pabalik sa bahay ay bumalik si Rex. Lando! Alam kong nakuha mo na ang mutya ng saging. Ibigay mo sa akin ang mutya! Anong ginagawa mo rito? Anong sinasabi mo, Rex? Huwag ka nang magmaang-maangan. Wala akong panahon sa pagkukunwari mo, Lando. Alam kong nakuha mo na ang mutya ng saging kagabi. Ibigay mo sa akin. Ngayon din! Hindi mo ako maluloko. Dahil hindi mo alam ang kakayahan ko. Gamit ang mutya ng langka. Ang mutya ng paghahari. Rex, anong ginagawa mo? Huwag kang gumawa ng eksena dito. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Wala kang karapatang sabihan ako ng ganyan. Ako ang magiging pinakamayamang tao sa buong bayan. At ikaw, isa kang pesting umaaligid sa paligid ko. Noon pa man, ay nanggigigil na ako sa'yo.
Dahil ayaw mong ibenta sa akin yung palayan at taniman mo. Masyado kang mapagmataas. Ngayon, ang kailangan ko ay ang mutya ng saging. Kaya ibigay mo na sa akin. Hindi ko ibibigay. Hindi mo alam ang kapalit ng mutya. Hindi ito laruan! Kapalit? Ang kapalit lang ay kahinaan ng isang gaya mo. Tingnan natin kung sino ang mas karapat-dapat. May malakas na pagsabog ng dalawang enerhiya. Nakita ko ang isang gintong liwanag at ang isa ay berdeng usok. Rex, tumigil ka na! Hindi mo alam ang ginagawa mo! Hindi mo kayang kalabanin ang swerte ng isang hari. Hindi ko kailangan maging hari, Rex! Sapat na maging anak na handang lumaban para sa ina! At gagawin ko ang lahat para gumaling ang nanay ko! Yan lang ba ang lakas mo, Lando? Yan ba ang sinasabi mong liwanag? Wala kang kalaban-laban sa kapangyarihan ng mutya ng langka! Hindi ako susuko! Para sa nanay ko to! Nagbanggaang muli ang berdeng usok at gintong liwanag. Ngunit unti-unting nasasapawan ng liwanag ng mutya na hawak ko. Ang lakas mo, Rex! Pero hindi ko to hayaang matapos ng ganito! Huwag ka nang lumaban, Lando! Ang liwanag mo ay nauubos na! Akin na ang mutya mo! Ang liwanag ko ay tuluyang nilamon ng berdeng usok. Bigla akong bumagsak sa lupa kasabay ng pagpatak ng ulan. Dali, kung naririnig mo ko, tulungan mo akong panindigan ang pinili ko. Ito ang kapangyarihan ng hari! Walang mutya na kayang tumalo sa kapangyarihan ng kasakiman! Mapapasakin rin ang mutya ng saging! Akin na yan, Lando! Ang mutya ng saging ay sa hari ng nararapat! Hindi mo ito makukuha! Tumigil ka! Hindi mo pwedeng agawin ang liwanag na hindi mo pinaghirapan. Pangahas! Wala kang karapatang humarang diwata! Ha! Talia! Lando, gamitin mo ang liwanag ko. Gamitin mo sa tama. Tandaan mo, ang mutya ay hindi para sa pag-ihigante, kundi para sa pag-ibig. Dahang-dahang nagiging alikabok ng liwanag. Tumatama sa lupa, mahina na parang ulan ng apoy. Kasabay ng unti-unting paglaho ni Talia. Sinakripiso niya ang sarili niya para matulungan ako. Talia! Huwag mong gawin yan! Naiinitan ako. Mutya, anong nangyayari? Ramdam ko. Galit at bigat eh. Parang apoy na gustong sumabog sa loob ko. Pero hindi. Hindi ko ito gagamitin. Ang galit na ito para lumaban. Para kay Talia. Para kay nanay. At para sa liwanag na hindi dapat mamatay. Rex! Ito na ang wakas mo! Pinagsama ko ang lahat ng lakas ng mutya at lakas na ibinigay ni Talia. At sumabog ang liwanag. Hindi! Pagmulat ko ay wala na si Rex. Tanging berdeng usok ang naiwan. Tumahimik na parang katatapos lang na gera. Kailangan ko magamit ang huling sinag ng mutya. Ihahaplos ko kay nanay.
Gumising ka na po. Gagaling po kayo. Lando, anak, ikaw ba yan? Gising na po kayo sa wakas. Magaling na kayo. Opo, si Lando po ito. Salamat po sa Diyos. Isinuko ko ang mutya kay Mang Densyo at sabay naming ibinaon sa paanan ng punong saging. Habang unti-unting nagsasara ang lupa ay narinig ko ang tinig ni Talia na banayad at parang hangin sa umaga. Ang tunay na mutya ay nasa pusong marunong magmahal. Ngumiti ako. Noon ko lang naintindihan na ang kapangyarihan ay hindi laging nasa kamay, kundi sa kabutihang ginagawa ng puso. Hindi ko na kailangang hanapin ang liwanag dahil dala ko na ito sa bawat araw na lumilipas. Na minsan, ang tunay na kayamanan ay hindi ang kapangyarihang hawak mo, kundi ang kabutihang pinipili mong gawin. Lagim FM. Lagim FM.